naman po. So, akala ko lahat ng sa last Sunday, yun na yung huling turo ko patungkol sa buhay, maaari sa buhay ni Haring Solomon. Kaya lang, ang isang nagtatakda, so binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon ay turo ang buhay ni Haring Solomon. Ang pamagat ko ng ating pinag-aralan sa buhay ng anong mga aral na ating matutunan sa buhay ni Haring Solomon. Pareho po ba tayong aral na natutunan? Amen. Ano yung unang turo ko nun? So, balik tayo sa nakaraan at bago tayo mag-start ay humingi tayo ng gabay at pagtubay sa ating Diyos na makita ng isang paisip panalangin. Tayo po yung buo bilang pag-respeto at pag-galang sa ating Diyos. Ama, muli o Diyos, salamat na naman sa araw na ito, Panginoon. Doon pa lamang sa aming pagkising, O God, salamat sa panagbagong buhay, hininga na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Salamat at dinagdagan niyo na naman ang aming araw sa mundo ito, O Diyos. Salamat at patuloy namin nararanasan ang pagiging Diyos niyo at Ama sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga po, God, na nakita namin kung paano kayo kumilos sa aming mga buhay, O Diyos. Inyo kami iningatan, pinagpala, O God, binabayan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at salamat ng marami ng lahat ng ito, O Diyos. At ngayong umaga naman, Panginoon, panibang buhay, hindi nga ng mapagkaloob sa amin, O God. At ang araw na ito, O Diyos, araw ng linggo, araw na iyong itinalagaw, pang ikaw ay aming sampahin, O God. Purihin, handugan ng mga awit, O Lord God, at makinig niyo mga salita, O God. Unang araw ng linggo, O Diyos. Sabi niyo, O God, sa iyong salita, ang 10 Commandments, O God, na araw na ihanda namin, O God, italaga namin ang buong araw, unang araw ng linggo para sa iyo, O Diyos. At ito, O God, ginagawa namin ito, O God, salamat sa iyong presensya. At ngayon, O God, kami dadako na sa pag-aaral ng mga salita, Panginoon. At hiningi ko po, O God, sa tulong at gabay ng iba ng Espiritu na bigyan niyo kami ng kaunawaan, O God. Malawak na pangunawa upang naunawaan namin ang iyong mga salita na nais niyong ihayag sa amin sa oras na ito, O God. Tulungan niyo kami, O God, na hindi lamang namin ito maunawaan, kundi, O Diyos, ilagay namin ito sa mga puso namin, O God, pahalagaan at sundin ito na may kasamang pagrespeto, pagmamahal sa iyo, O God. Salamat po, God, kayong maging, O God, yung anak na gagamitin, O God. Muli, O Diyos, aking pong tatalaga ang aming buhay sa araw ng ito, God. Gamitin niyo, O God, aking mga labi pa, mga dila, O God. Pati, O God, ang wisdom pinagulungan, magamit ko ito, O God, para may hayag sa iyo, may hayag kayong masalita na walang labis, walang unang, O Diyos. Salamat po, ito aming panalangin. At salamat din sa mga angel niyo na patuloy niyo sinusubo para maingatan at iligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng mga tao. Thank you at ito ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. So, ano yung unang itinuturo ko nun patungkol sa buhay ni Haring Solomon? Noong si Haring Solomon, yun nga, inuulit ko, na noong unang paghahari niya, yung mga taon ay buhay pa si Haring David. So, andun yung siguro mga pagkakataon na humihingi siya ng advice sa kanyang ama. Hindi na naabutan ni Haring David nung itayo ni Haring Solomon ang templo. Umupo siya, 4 years niya may tayo yung templo. At ayun dun sa ating, ayun sa first king, nung naging hari si Haring Solomon, buhay pa si Haring David. Hindi lang may tala kung yung first year, second year, pero yun siya mamatay. Kaya lang, siyempre, nung namatay si Haring David, wala na siya. Bagaman nandun yung advisor niya, kailangan pa rin niya ng isang gabay. At isang gabi nga, isang araw, pumunta sa Gibeon para mag-alay at magpuri sa Panginoon. Malapit lang doon, mga 8 kilometers lang doon. Kaya lang doon siya natulog. At inuulit-ulit na pag tayo nilalapit,
mananalangin at hihingin sa Panginoon, alam na niya kung ano yung ating hihingin. At isang gabi nga, balik tayo doon, Unang Hari, chapter 3, verse 4. Ito na nga po yung ano na. Babalik na tayo sa ating pinag-aralan. Papunta na tayo sa conclusion na ating pinag-aralan. Unang Hari, chapter 3, verse 4. Hindi ko na isulat, ano? Ako na lang magbabasa. Parang nung kinopya ko ay wala yung kopya. Naalala ko yung high school ako, no? Yung isang kababata ko ay nakopya. Nagtataka yung teacher, bakit pati yung pangalan kinopya niya. Eh sabi niya, tinanong niya yung estudyante, bakit dalawa yung pangalan mo? Eh sabi, hindi po, isa lang. Tinignan niya, yung pala yung kopya, bakit pangalan kinopya? Ano lang to? So pangalawang hari, chapter 3, verse 4, sabi dito, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakakanyang na sabradong burol. Wala pa kasi yung templo na itinay ni Solomon. Nakapag-alay na siya roon, daang handog na sinulog. Kinagabihan, ibig sabihin, doon na siya natulog. Samantalang siya'y naroon sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip. At tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, ang titig. Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Ang titig yung offer ng Diyos sa kanya ni Yahweh. Bakit ganun yung offer ng Diyos sa kanya? Kasi nung panahon yun, nung hindi pa nahulog sa pagkakasala si Haring Solomon, si Solomon ayun naghandog, may takot sa Diyos at sinusunod niya ang mga utos at kalooban ng Diyos. Mahal na mahal ni Solomon ang Diyos ng panahon yun. Kaya nung sinabi ng Diyos na, sige, sa ano ang gusto mo? Sige, dito na lang, para hindi tayo. Huwag na yan inis, dito na lang. So, ito yung sabi ng Panginoon sa kanya, ano ang gusto mo? Ano sa 3, chapter 5, sa 5 Denise? Sa 5. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mo ibigay ko sa iyo? Antindi. Pwede pala yun? Nangyayari. Kasi ito yung akto na nangyari. Sinabi ng Diyos, sabi mo ang gusto mo. Ano gusto mo? Kasi nung panahon na yun, umulitin ko rin, nung panahon na yun, ang puso ni Solomon ay nasa Diyos. Mahal na mahal niya si Yahweh. Kaya pumunta si Solomon doon, mag-alay. Hindi lang mag-alay, kundi meron siyang gusto hilingin kay Yahweh. Ano yung hiniling niya? Sige, huwag na tayo doon. Anong hiniling niya? Para, huwag na doon. Okay na, para hindi na kayo palito. Para bigyan mo ako ng karunungan para pamahalaanan ang bayan ng Israel at karunungan para sa mabuti at masama. Doon muna tayo mag-focus dito. Sabi, doon sa 9, sige, second, Unang Hari, 3 verse 9. Dito na lang, para hindi mo nito. Sa 9, yan. Sa 10 tayo. Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. So sabi dito, hindi mo hiniling na patayin ang iyong mga kaaway, hindi mo hiniling na yumaman ka, hindi mo hiniling na mabuhay ka matagal, kundi ang hiniling mo ay para sa ikakabuti at kalulhati, para sa
bayan ng Diyos, sabi ng Diyos, pasa sa aking bayan, anong nangyari? Nalugod ang Diyos sa kanya at hindi lamang yun ang binigay sa kanya, yung hiniling. Ang hiniling lang ni King Solomon ay bigyan siya ng wisdom. Karunungan para alamin ang mabuti masama kasi kailangan niya yun dahil siya'y hari. Kailangan niya humapol. Kailangan niya mapag-aralan kung ano yung mga ilatatak sa kanya, mga problema. At bago siya katulang, kailangan malaman niya kung ito yung totoo yung sinasabi ng mga sinasabi nila. Yun ang hinihiling niya. At hindi naman yung hinihiling niya, dalawa lang yung kahilingan niya. Para pamahalaanan ang bansang Israel. So ang hiniling niya ay hindi pansarili, kundi para sa ikalahati at ikakaayos at ikakabuti ng bayan ng Diyos. So kung titignan natin, mga kapatid, hindi masama ang humiling sa Diyos. Amen? Nagpipray tayo, sana magkaroon ako ng bahay. Tama. Tama. Nagpipray tayo, nabigyan tayo ng magandang trabaho. Tama. Hindi masama. At ibinibigay yan ng Diyos. Pero, kung ang hihingin muna na natin bago yun, ay para sa kalalahati at kabuti sa gawain ng Diyos na lulugod ang Diyos. Amen? Amen. Nalulugod siya. Amen. Alam ng Diyos yung pangailangan. Alam natin na kailangan. Alam niya na kailangan natin ng bahay. Alam niya magkaroon tayo ng trabaho. Alam niya yan. Pero mas kalugod para sa Kanya kung ang mga bagay na hinihiling natin ay para sa Kanyang kalalahati at para sa Kanyang iglesia. At ano yung lugod ng Diyos? Nalugod siya. And take note, hindi lamang wisdom para pamamalaanan ang binigay ng Diyos kay Solomon, hindi lamang wisdom para maalam mabuti, kundi kakaibang wisdom yung binigay sa kanya, karunungan, yung mga bagay na kaya niyang basahin ng lahat ng bagay. Kaya niyang bigyan kahulugan ng saba, kaya niyang gumawa ng lumikha ng mga awitin at salawikain. Yun yung bonus na binigay ng Diyos kay Solomon. Hindi lamang siya yung maman. Nung panahon na yun, ayon sa Bible, siya yung pinakamayaman. Hindi lamang siya pinakamayaman, nung yung pinakamatalino na hari o tao sa mundo. Yun yung bonus na ibigay ng Diyos sa kanya. Kaya doon sa ating pinag-aaralan noon, inuulit ko, hindi masamang humiling sa Diyos. Huwag lang natin hilingin sa Diyos na nangihingit ako sa kapitbahay ko, may bago siyang motor, gusto ko magkaroon ng motor, hindi yun. Hindi yan kalugod sa Diyos. Pero kung gusto ko magkaroon ng motor kasi kailangan namin, bibigyan ng Diyos yan. Pero kung hinihiling mo ay hindi sa kabubuti mo at hindi kalugod sa Diyos, tiyak yan, hindi bibigyan ng Diyos yan. Alam din, kakapahakan mo yan. Pero pag ang kahilingan pala natin, ang dalangin natin, kung ito'y para sa ikabubuti o para sa kanyang iglesia, sa kanyang kalooban, nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa atin. Bigyan, gusto ba natin pabigyan ng kaluluran ng Diyos? Amen. Amen. Sa paano paraan? Sa panalangin, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa mga magulang, nalulugod ang Diyos yan. Huwag magnakaw, huwag makiapit, huwag mandaya, huwag manirang puri, huwag manirang ang kapwa. Nalulugod sa Diyos yan. Lord, masama ang loob ko sa tao ito. Kaya di ba hilingin ko? Tanggalin mo ito? Bakit hiniling mo yun? Bakit nalulugod ang Diyos yun? Kasi alam mo na mali, pag ginantihan mo yung kapwa na masama ang loob sa iyo, ginawa ka ng masama, at hiniling mo sa Diyos para unawain siya at patawarin, nalulugod ang Diyos yan. Tiyak yan. Amen? Yan yung mga panalangin na nakakalugod sa Diyos.
So ano yung unang natandaan natin, napag-aralan natin? Pag tayo'y humiling, at ang hinihiling natin ay para sa gawain kaluluhan. Lord, bigyan ako ng wisdom, bigyan niyo ako ng mas lalo mong i-improve yung aking pag-awit, yung aking pag-evangelize. Kalutid-lutid yan sa Diyos. At take note. May mga hiniling na ba tayo sa Diyos na magkaroon ng bahay, sasakyan? Amen. Meron na lang. Siyempre wala. Hanggang natin. Pag ang hiling natin sa Diyos ay para sa Kanya, may bonus. Amen. Hindi lamang yung hiniling mo katulad ng ginawa niya kay Solomon. Amen? Amen. So pangalawa, ano yung natutunan natin? Patungkol ko sa karunungan. Noon, hindi last week, kasi last week happiness and gladness sa tinuro ko. Noong nakaraang linggo, ang itunuro ko ang kaibahan ng knowledge at wisdom. Ano ba yung wisdom? Karunungan yun sa Tagalog. Ano ba yung knowledge? Kaalaman. Napag-alaman natin na hindi sapat, hindi kalugod-lugod sa Diyos na mayroon ng kaalaman na maunawaan ang salita ng Diyos at kaalaman para ituro ito sa ating kapwa. Nagbabible study tayo, nag-preach tayo, nangangaral ng salita ng Diyos, yun yung meron kang kaalaman, knowledge. Kasi isang basa mo lang, naunawaan mo na, kaya lang hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Okay, mabuti ito kung wala ka namang karunungan. Ang karunungan ay yung alam mo yung mabuti at masama. Alam mo yung batas ng Diyos. Alam mo, naunawaan mo yung 10 Commandments. Yan ang knowledge. Yan yung kalaman. Ang tanong dito, kaya mong sundin, kaya mong ipaliwanag o unawain, kung hindi mo naman ito na isasagawa, wala kang wisdom. Ang wisdom na tinutukoy dito, alam mo ito'y masama, at hindi mo ginawa, alam mo ito'y utos ng Diyos na masama yan, at hindi mo ginagawa, mga kapatid, inuulit ko, binabati kita, ay meron ka ng wisdom. Pero pinagmamalaki mo na, alam ko na yan, alam ko na bawal magnakaw, kung nagnanakaw ka naman, wala kang wisdom. Ang merong wisdom sa isang tao, yung alam niya masama to, alam niya mabuti to, at hindi niya ginagawa kung ito'y masama, meron ka ng wisdom. At kailangan natin ng wisdom. Parang pag-ibig lang yan eh. Sabi nga sa unang Corinto chapter 13, sabi yun, kung kaya mo man yung mundo ay ilipat, kung kaya mo man ma-interpret yung mga speaking of tongues, wala din kapuluhan yan. Ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Amen. Yung 9th gift of the Holy Spirit, gift of discerning spirit. Ano yung gift of discerning spirit? Malalaman mo yung isang tao kung siya nagsasalita galing sa Diyos o sa masama. Meron ka nun, kung meron ka nun, congratulations, meron ka ng gift of discerning spirit. Malalaman mo yung isang tao na nagsisinungaling galing ito sa mga espiritu. Yan yung gift of discerning spirit. Gift of knowledge. Kaya mo maunawaan, may paliwanag ang salita ng Diyos. Gift of wisdom, yun na yun. Na alam mo na mabuti masama, hindi mo ginagawa, meron gift of wisdom. Gift of prophecy. Gift of speaking of tongues. Gift of interpretation of the speaking of tongues. Mga kalamihan yung Holy Spirit yan. Ano pa yun? Gift of faith. Meron kang pananampalataya. Matindi yung pananampalataya. Meron kang gift of healing. Isang tao may sakit pinagpuri mo, gift of miracles. Na yung kaya mabuhay. Na kaya mong pagkalawin. O yung mundo. Ngunit, pag wala ka namang gift of wisdom, itong 9 gift na ito, ang pinakamahalaga nito ay yung gift of wisdom. Meron ka nga gift of faith, kaya mo magpagaling,
Kung hindi mo naman sinusunod ang utos o kalooban ng Diyos, wala kang importante. Paaniwala na yan. So, ang pinakalagay sa 9 gift of the Holy Spirit ay gift of wisdom. At kailangan natin. Kailangan natin ang gift of wisdom. Pangatlo, last week, last Sunday, ano yung tinuro ko? Happiness and gladness. Tinanong ko, magkaiba ba ang happiness and gladness? Kasiyahan sa kagalakan? Ayun dun sa ating tinuro, pinag-aralan, ang kagalakan ay galing ng dito sa panlabas. No, kasiyahan pala. Malinda. Ano yung nakapagdulot para ang isang tao masaya? Ano yung pinaka-main sige na nangyayari sa mundo? Pag tayo na-promote, masaya tayo. Pag birthday natin, pag sinagot tayo ng ating mga nililigawan, masaya. Pag meron tayong sweldo o kaya bonus, masaya. Yan yung happiness. Yung may biglang dumating na bisita sa iyong bahay, at alam mo, merong pera, masaya ka. Ito yung karamihan nangyayari panlabas. Kaya lang, ayon sa ating pinag-aralan, pansamantala ang happiness. Nawawala. Si Haring Solomon, di ba? Nakita natin? Alam mo yung unang quarter sa kanya sa basketball, the first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Unang quarter, first quarter sa buhay ni Haring Solomon, naglingkod siya, minahal niya ang Diyos. Naramdaman niya yung joy. Pati yung happiness. Kaya lang, sa last quarter o third quarter sa kanyang buhay, nung tumalikod na siya, sinuway nila ang Diyos, hindi na siya nakikinig sa utos ng Diyos, pinilit niya na wala sa kanya yung gladness, yung joy. Ano ba yung joy na ating napag-aralan nun? Yung joy ay mula sa Diyos. Kaloob ito ng Holy Spirit. Bunga ito ng Holy Spirit. Ano ba yung anong fruit of the Holy Spirit? Peace, love, joy, faithful, kabutihan, kabalikan, katyagaan, pagpipigil sa sarili. Ano ba yung last? Katyagaan, katapatan. Galing ito sa Diyos, yung joy. At ang joy, pag nasayo yung joy, hindi siya yung isa, pag nasayo yung gladness, nakakapag-endure ito sa ating buhay. Hindi katulad ng happiness, si Haring Solomon, sinikap niya na maging masaya sa pamamagitan ng kanyang kamayamanan, nag-inom, ng mga anak, nagpakasaya sa babae. Pinilit niyang tugunan yung nawawala sa kanya na joy at palitan ng happiness. Pero sabi niya, sa huling sabi niya sa chapter 2, walang kapuluhan lahat ito. Dahil alam niya, may hangganan ang happiness. At doon niya nakita sa huling quarter ng buhay niya, ang nakapagbibigay lang ng kasiyahan sa tao ay kagalakan. At ang kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Tulad ng sinabi ko, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos sa kapagligtas, meron na tayong kagalakan. The joy of our salvation. Magagalak na tayo kasi ligtas na tayo. Alam na natin na tayo ligtas na. Alam na natin na tayo anak na ng Diyos. Alam na natin na pamilya na tayo ng Diyos. Alam natin na sumasa atin na ang Diyos. Kaya meron ka lang joy. Yung happiness, pansamantala lang ito yung nakikita sa pagkakala. Yung birthday mo, mawawala din yan. Maghintay ka na naman ng isang taon. Pansamantala, mahal, makikinig ka ngayon, birthday mo, kinabukasan, wala na. Pero yung gladness na kaloob, o kung ng Holy Spirit, o kung meron tayo dito, ano man ang kalagayan natin, tayo man ay nagdadaan, pinagdadaanan tayo pagsubok, nawalan tayo ng trabaho, kumina man yung nasaga natin, meron ka pa rin joy dahil alam mo, ang Diyos ay nasa.
Amen. Alam mo na hindi ka iniwanan ng Diyos. Alam mo na kahit wala kang trabaho, ligtas ka pa rin at mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Yan ang joy na nawala kay Hari Solomon. Paano ba may ang joy sa ating buhay? Pag tayo'y tumutulong sa ating kapwa, kahit tayo nagbibigay, pag sinusunod natin yung kalaban, hindi mo ba nararamdaman ng pag nag-share ka? At yung sinera mo ay pinanggap niya si Jesus, pag doon pa lang, iba na yung joy mo, pati pagtulog na ay nakangiti mo. Tama ba ako doon? Tama. Na meron kang nasira nung naipag-pray na bumalik, kakaibang joy. Amen. Yan ay galing sa Diyos. Ang man na mangyari sa buhay mo, pag meron ka nito, hindi ka matigilan, hindi ka matulungkot. Minsan nga, nang nangyari sa ating buhay, nasira yung sasakyan, o may nangyari na hindi inaasahan, paggabi, o kaya sakto na pangyayari na yun. Bagamat umiiyak ka, hindi mo hinahiya. Bagamat may pagluha, merong sakit, pero andun pa rin yung joy. Nakangiti pa rin yung kalaban mo. Bagamat lumuluha ka, nalulunod ka, pero andun pa rin yung joy. Yan ang kaya ng bigay ng lahat. Amen? Amen. Pinilit lahat nga ni Hari David na ang nawawala sa kanya na joy ay pinilit niya na tugunan sa kanyang kayamanan. Siguro sa babae. Siguro naramdaman niya kasiyahan. Kaya lang, pagkatapos ko, wala naman. Ang pinakamalaga ay kagalakan. Amen? Amen. At ngayong umaga naman, namahaba yata ng production ko. Patapos na tayo. Kasi wala ako sa linggo. Naka-schedule ako na mag-preach sa ibang church. Siguro last na yun. Sasarado ko na. Ngayon naman umaga, pag-aralan naman natin ngayon ay yung gift of administration. Ang title ng ating pinaka-bold na to sige, pakiano yung title ni Liz? Fear God. Bakit ito yung title natin? Parang malayo natin yung gift of administration, gift of administration, bonus. Mamaya papaliwanag ko. Punta muna tayo dun sa unang kahilingan ni Hari Solomon. Dalawa lang naman ang hiniling niya, no? Gusto niya ng karoon ng wisdom para maalam yung mabuti at masama. At yung unang-unang hiling niya, sige nga, Linis, unang hari, chapter 3, verse 9. Bigyan po ninyo ako ng karunungan, kailangan ko sa pamamahala. Para pamahalaan ang bayan ng Israel. Yun yung unang hiling niya. Pangalawang hiling niya, yung kumilala sa mabuting bansa. Yun yung wisdom. Ngayon naman pag-aaralan natin, ano ba yung pamamahala? Inuulit ko, bago namatay o bago isalin o ibigay ni Hari David ang trono kay King Solomon, unang-una, sabi ko doon, matatag na ang bansa ng Israel. Okay na, nasa estado na sila ng maayos na bansa. Inayos na nila ni David. Kinuha niya yung mga nasasakupan na dapat ng unang pangako ng Diyos na hindi nagawa ni Gideon. Tama? Tayo na naman ni sino ba si Diyos mo? Pero nung sa Hari David ang naging hari, nasakot niya ng Diyos. At hindi lamang yun, mga bansa pa siyang nasakot. At nung ibinigay niya, sinabi niya kay Hari Solomon, ang bansa ni Israel, maayos ito, matatag na. Kaya lang nung namatay si Hari Solomon sa Hari David, medyo pinabahan na siya. Bagaman may mga advisor na siya, kaya nagkinabahan siya. Kaya ito yung hinilig niya. Gaano ba kahalaga ang isang administrator? Inuulit ko
wisdom para mamamahala. Ang isang bansa, merong presidente. Pagkatasunod sa presidente, ano ang susunod sa presidente? Hindi. Sa presidente, siguro automatic yung vice. After ng vice, anong susunod? Executive secretary. Sa isang sangguniang panglalawigan, tulad ng Rizal, meron tayong sino yung nasa sa town, sa bayan, bukod sa mayor, meron siyang vice mayor, at meron siyang administrator. Meron tayong panlalawigan administrator. Ano yung gawain ng administrator? Ano yung gawain ng gobyerno? Ano ang gawain ng hari? Ano ang gawain ng tagapamahala? Ng executive secretary. Ang hari, ano ang gawain ng hari at ano ang gawain ng tagapamahala? Magkaiba yan. Ang hari, ang presidente, ang gobernador, ang mayor, ay meron silang mga gawain na pangunahan ang bansa, ang kingdom, ang lalawigan o ang town. May mga plano sila, may mga gusto nilang mangyari sa kanilang mga nasasakupan. Yan ang hari, yan ang leader. Yun ang kanilang tungkulin. At bawat bansa, kaharian, bawat lalawigan, bawat taon ay merong tinatawag na administrator. Sila ang itinalaga ng hari ng mayor na pamahalaanan ang mga bayan na kanyang masasakupan. Meron tayong municipal administrator, tama ba? Siya yung may hawak ng pag-business. Hawak niya lahat ng mga ano dito. Ang tawag dun sa mga merong management, merong head ng department. Siya ang may head nun. At kailangan pag-administrator ka, marunong ka. Marunong kang humawak ng tao, marunong kang mamahala. At may mga pagkakataon sa lumang kita, naalala nyo ang paroa? Meron siya gift of leadership. May mga kanya-kanya tayong gift. Meron tayong gift of leadership. Ako siguro meron ako yan, si Eunice. Kasi elementary pa ako, kahit high school ako, meron na ako napapasunod. Meron akong gift of leadership at nagagawa ko ito sa aming trabaho ngayon. Amen. At alam ko, meron din kayo niyan. Gift of leadership. Pero magkaiba yung gift of leadership sa gift of administration. Ang gift of administration, siya yung namamahala. Merong gift of pastor, gift of evangelist. Pero itong mga pastor at may evangelist, kailangan nila ng administrator. Hindi nila kayang gampanan. Ang kaya nila pangunahan, ang iglesia pangunahan, ang bansa, ang bayan. Pero hindi nila magampanan na. At kailangan nila ng administration. Katiwala. Kung baga sa isang opisina, kailangan nila ng manager. Iba yung manager, iba yung may-ari. Yung may-ari, siya yung may-ari ng kampanya at binigyan niya ang manager na pagkatiwala para manage yung kanyang kumpanya. Magkakaiba po yan. Ang paroa, noong panahon ni Joseph, ano ba binigay na kalog kay Joseph? Administrator. Administrator. Bago siya itapon, nakita ni Jacob na meron siyang administrator. Di ba? Siya yung namamahala, under niya yung kanyang kapatid. Naingit yung kanyang kapatid, itinapon, napunta siya kay Potiphar. Nung nasa kay Potiphar, nakita ni Potiphar yung gift of administration ni Joseph. Siya yung pinamahalaan niya. Kaya na nagkaroon ng tukso na hindi naman kasalanan na bilango siya. Doon sa bilango, meron na naman siya bilang doon. At nung siya napalaya, anong ginawa ng paroa sa kanya? Siya yung ginawa ng tagapamahala. Second
Inuman ng Egypto. Anong ginawa niya? Meron siyang gift na yun. Umangat, yumaman ang bansang Egypto. Yan yung gift of administration. At kailangan ito sa isang iglesia. Hindi pwedeng pastor na. Maraming iglesia o pastor o church na walang administration. Kaya minsan nahihirapan yung pastor. Oo, minsan yung pastor meron siyang gift of administration. Kung maalala nyo dito sa mga book of Acts, nung nag-start pa lang yung mga ilang minuto na lang tayo sa matapos na ako. Okay, sa Gawa, chapter 6. Habang patuloy na dumami ang mga lagat, ito yung nag-start. Sige. Siguro 15 minutes na lang. Meron kasi tayo kami. So dito, habang patuloy na dumami ang mga lagat, ito yung unang iglesia, no? Tandaan natin na akala kasi ng iba, ang unang, tandaan mo ako itong mga bago, ang unang church ay Katoliko. No. Hindi Katolik ang unang church. Ang Katolik ay tatak lang yan. Kung hindi ako nagkamali, ilang century, bago na yung preach, ito ang unang iglesia. Ito yung unang church na itinayo ni Jesus. Hindi ang Romano Katoliko. Ito yung una. Sabi dito, habang patuloy, ito na yun, umakyat na si Jesus sa langit, at yung mga apostol, nagsimula na silang mag-preach ng gospel, pinayag ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Si Jesus ang daan. Si Jesus lang ang makapagligtas sa atin. Siya lamang ang binigay ng Diyos na pangalan para iligtas ng tao. Ipinahayag nila ito at maraming mga Hudyo at may Israelita ang naniwala at nagkatipon-tipon siya parang isang pamilya na ng Siloam. Ito na, habang patuloy na dumami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebrew, ang mga Hellenista. Sinabi nila ang mga Byuda na sapagkat nila ay napababayaan sa mga araw-araw na pamamahagi ng kabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa mga panalang ng buhay. So ang layunin na itong mga apostol na ito ay preach. Pumunta sa iba't ibang bansa ipang pangaral ng salita. Hindi na natin trabaho yan. Anong ginawa nila? At sinabi sa kanya, hindi namin. Mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan nyo ng 7 lalaki ginagalang postos ng Espiritu Santo upang ilagay namin sila sa pagpupunin nito. Merong mamamahala sa iglesia. Bagamat si Apostol Pedro ang pinakapinuno ng panahon na yun, kaya lang, hindi ko trabaho yan. Kaya lang talaga sila ng katiwala o kaya administrator. Dito sa Filipos chapter 1 verse 1, sa lahat ng iglesia na itinayo ni Pablo o kaya tinatawag itinayo. Oo. Ito lang Filipos ang kumpleto ng pagpapansin. Kaya sa Corinto, sa Peso, sa Berean, sa mga ibang, ito yung kumpleto. Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Jesus sa mga taga-Pilipos, kunwari, taga-dito tayo, taga-Bangyad, at Lote, sa mga hindi lang ng Diyos, sumasampalatay kay Kristo, ganoon din sa mga meron sila, sila lang yung kumpleto. At kailangan ng iglesia ng mga elders o kaya tagapangasiwa. Kailangan natin yun. At hindi ko naman sinasabing huwag nating hangarin na magkaroon ng gift ng tagapangasiwa. Gift of administrator.
Kailangan pa rin natin yun, mga kapatid. Amen. Oo, kailangan ng iglesia to. Kailangan yan sa trabaho natin, sa business. Kailangan natin sa business na tulad ko. Ang inaaral ko to, hanggang leader lang ako ng default leadership lang. Hindi ko kailangan ng default administration. Pero pinaalala sa akin ng Diyos, leader ka, pero kailangan mo pa ito. Kaya ito yung mga hinihiling ko ngayon sa Diyos. Kailangan ko pa rin ng default administration. Ano yung sinabi ko nung nakaraan? Lahat ng tao biro tungkulin o katungkulan sa Diyos. Tama? Amen. Sa Diyos yun. Ano yung katungkulan natin ng mga tao sa Diyos? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. At hindi lamang yun ang katungkulan natin. Meron din tayong katungkulan sa ating kapwa. Sa ating pamilya. Ano yung katungkulan natin sa ating pamilya? Ako bilang isang ama, gusto ng Diyos na maayos yung aking pamilya. Kailangan pa rin yung default administration. Tama? Ano ba yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 5 verse 8? Tandaan nyo, tayo mga tatay, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga anak-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalipod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Ang isang ama na hindi maganda ang pamamalakad niya sa kanyang pamilya, mas masama pa kaysa hindi. Yan ang describe ng Biblia sa atin. Kaya dapat maayos yung ating pamamalakad sa atin. Amen? Amen. Ganon din ang nanay. Meron din siyang tungkulin. Pag-manage sa pera at pag sa mga anak. Kailangan din yan. Kailangan din hingin natin. Hindi lamang kami ng mga magulang. Kasi, pag sumunod lang kami ng mga tatay, sigurado pati anak. Maraming mga pamilya, mga anak, na nasira ang kanilang buhay dahil sa mga magulang nila. Maling pamamalakad. Tandaan niyo yan. Maling pamamahala. Naghiwalay. Bakit naghiwalay? Pansarili lang iniisip nila. Iniwan niya yung asawa kasi may nakita siya sa nila. Iniwan niya asawa na lalaki kasi mas may lalo nakapagpapaligay sa akin. Anong nangyayari sa anak na nailan? Bisyo. Bakit? Hindi ko gusto itulog ko pati ako ng tatama. Abang inaaral kong gift of administration, iniisip ko, meron din ba akong pagkakamalit? O hindi ko ba napamahalaan ng aking pamilya? Hindi kalugod sa Diyos ang isang pamilya iwasan at nag-away-away. Kalugod sa Kanya yung maayos at mabuting pamilya. Amen. Kailangan natin. Anong dapat natin gawin? Paano natin makamit ang gift of administration? Sige, una. Ano na tayo? Paano makakamit ng pag-aralan natin na kailangan ko sa isang pamilya, sa isang tatay, o kaya sa isang iglesia. Sige, Denise. Sa number 1, meron number 1 ito. Kilalanin ang banal na Espiritu ang nagkakaroon. Naalala niyo ba yung turo ko kung paano makakamit ang wisdom? Kailangan paghariin natin ang banal na Espiritu sa atin. Hindi natin makakamit ang wisdom o kaloob ng banal na Espiritu kung binabaliwala natin ang banal na Espiritu. Kung hindi natin siya pinaghahari sa ating buhay.
kung hindi siya yung patnubay sa ating buhay, malabo na makakamit natin ang wisdom. At dito sa Agustin na ito, kilalanin mo, kailangan meron kang pagkilala o pagrespeto at paggalang sa Panginoon. Dahil kung siya yung ginagawa namin patnubay sa ating buhay, tayo lumalakad sa banal na Espiritu, mga kapatid. Posible, hindi imposible na ibibigay sa atin ang kaloob na pamamahala. Pangalawa, ano ba yung pangalawa? Manalangin at hingin ito sa Diyos. Ano may sabi nyo sa Santiago, chapter 5, 1 verse 5? Ngunit kung sino man ang kulang sa iyo ng karunungan, kung hindi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumpa. Hingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang gift of administration, hindi lamang sa church, hindi lamang sa trabaho natin, kundi higit sa lahat sa ating pamilya. Amen. Mga nanay, mga tatay, tulad ko, mga kapatid, kailangan natin ng gift of administration. Kailangan natin. Ngayon, conclusion na tayo. Patapos na tayo. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o hindi, mabuti o masama, ipagsusunod natin ito sa Diyos. Sa conclusion, sa huling quarter ng kanyang buhay, bagamat doon sa mga ngaral, chapter 1 hanggang 11, pinakita niya, sinubukan niya lahat na ang nawala sa kanya ng kagalakan ay sinubukan niya na palitan ito ng kasiyahan. Kaya lang, na-realize niya, walang ganun lahat ng kakuhan. Pinilit niyang magpakayaman dahil akala niya ito ang makapagbibigay sa kanya ng kagalakan. Walang kapuluhan. Kaya nga may mga sinulat siya doon. Nalulungkot, nagtatakbo. Masama ang loob dahil yung pinaghirapan niya, mapupunta lang sa kanya, mga anak. Dahil sabi niya, lahat tayo, hubad tayo dumating at hubad din tayo, papaya. Nasayang lahat, nabaliwan lahat. Yung pagmamahal niya, yung takot sa Diyos, pinalitan niya ito ng pagkabahaman. Pinalitan niya ito ng pagpapayaman. Nakala niya, yun ang makapagbibigay sa kanya ng kagalakan. Pero hindi. Kaya nga sa bandang uli, na-realize niya na iisa lamang ang nakapagbibigay ng kasiyahan sa isang tao. Ano yun? Sundin ang kalooban ng Diyos at matakot sa Diyos. Ano ang gusto sabihin dito ni Harrison? Anong gusto niya ipaunawa sa atin? Yung pinagnanasahan natin, yung pinapangarap natin ay dumaman, magkaroon ng maraming pera ba? Hindi sapat yan para magkaroon ka ng totoong kagalakan. Kaya sabi niya sa 11, habang kayo'y bata pa, hindi yung habang kayo nasa kabataan, hindi yung mga kabataan ang tinutukoy dito na Halos Solomon, katulad din natin na habang may lakas pa, ibigay nyo na ang katungkulan nyo sa Diyos. Huwag na ang kayamanan ko, kundi ang patakot at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yan lang ang tunay na makapagbibigay sa atin ang kagalakan. Paano wala? Eto na po. Ito yung magandang testimony o kaya isang kwento na buhay na dapat natin
unahan. Amen. Hindi nakapagbibigay ng kasiyahan o kagalakan ang sanlibutan ko. Lahat ito'y mapaparang. Kaya nga sabi ng Diyos, unahin muna natin siya. Mateo 6, verse 33. Pag sumagap inyong tangharian kayo ng Diyos at sundin ang iyong ang kanyang kalooban, at ang lahat ng ito ay ibibigay niyo. Amen. Maraming mga Kristiyano ang nagsusumikap yung kanilang mindset ay para yumaman at magpabuhay. Nakakalimutan nila ang nagkakalooban. Tulad ng sinabi ko, pag inuna natin ang kalooban ng Diyos, ang daming bonus na ibibigay. Kaya sabi dito, tinuturo, pinapaalala sa buhay ni Haring Solomon sa atin na unahin natin ang Diyos. Amen. Dahil ito ang katungkulan natin. Sige. Sa kabila, sige, doon muna, Lunis. Doon muna, balik tayo. Bago tayo, patapos na ako. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi nga sa Ecclesiastes, mga Arab, chapter 3, verse 1. Lahat ng nangyayari sa mundo ay nangyayari sa panahong itinakda ng Diyos. Panahong ikaisilang, itinakda na niya yun. Ako'y sinilang noong April 5, 1970. Itinakda ng Diyos yun. At itinakda na rin niya ako kailan ako mapapatay. Hindi ko alam yun. Ang Diyos nakakalam. Ito tandaan natin. Noong ako'y sinilang, nakatakda na rin ako mamatay. Tama? Tama. At ang Diyos na nakakalimutan. Nung ako'y sinilang, ang tungkulin ko, nung ika'y sinuwilang, ang tungkulin mo na unang-unang tungkulin mo ay sundin ang kalooban ng Diyos at mapapansin. Amen. Hindi mo tungkulin magpayaman, hindi mo tungkulin na maayos yung pamilya mo. Yes, tungkulin mo dito yun. Pero lahat tayo may tungkulin sa Diyos. Nung pinaka, ang tungkulin mo sundin, matakot sa Diyos. Ngayon, dumating na yung ating oras. Nasa iyo na. Kung hindi mo sinunod ang tungkulin mo sa Diyos. Mas inuna natin yung pamilya natin, okay yun. Maayos, nabigyan natin ng bahay, nakapara natin, okay yun. Pero yung tungkulin natin sa Diyos, lahat tayo magsusunod. Amen. Mabigat. Pero ito yung katungkulan natin. Nasa iyo na mapapagod. Matakot at sundin ang kalooban ng Diyos. Kung ating pag-aaralan mabuti, sige, papunta na tayo sa Kawikaan, chapter 1, verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mambang ang aral ng saway. Ang paggalang daw at pagsunod kay Yahweh ay pasimula. Kung sinusunod mo na si Yahweh, kung iginagalang mo na si Yahweh, kung pinapahalagaan mo na si Yahweh, yung kanyang mga utos, sinusunod mo na, hindi mo na sinusunod, meron ka ng wisdom doon. Binabati kita, meron ka ng wisdom. Kailangan natin lahat ng wisdom. Sa Kawikaan, ang sabi, kailangan natin ng wisdom. Sa Ecclesiastes, hindi ni Haring Solomon na kailangan natin ng wisdom. Ano yung wisdom? Paggalang at pagkasunod kay Yahweh. Ngayon, iyan na natin, balik tayo sa bagong litan.
mahirap bumala. Mahirap iganan ang isang tao. Mahirap sundin. Tama ba ako? Tama ba ko yan? Tama. Mahirap panagaan ang kanyang mga utos. Kung balik tayo sa Mateo chapter, kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Amen. Yung mga manliligaw, mga nanliligaw, o kaya nililigawan, naranasan din namin yan. Kami mga tatay, naranasan din namin manligaw. Maging mga nanay, naranasan din sila naligawan. At malalaman mo yung isang babae, kung sino yung kanyang mahal. Paano yung malalaman yan? Tubukin ko ba kayo mga babae? Yung sulat niya, tinatago, pinapahalagaan. Yung mga ibang sulat nandun na sa tabi. Pero yung kung sino yung mahal niya, ano? Mahirap pahalagaan ang salita, ibig, sundin ang utos sa Diyos kung walang pag-ibig. Amen? Kung walang pag-ibig. Nung ako nasa Saudi, last, yung isa sa kakinanta natin, unang attend ko ng fellowship. Sabi ko ba, pupunta kami sa loob ng CR ng mga babae sa park. Yung pala fellowship. Sa park at CR ng babae. Akala nyo yung CR doon, ganito lang malaki, dyan na hindi. Ganito kalaki yung CR. Doon kami nag-fellowship. Ang unang kanta ko narinig ko ay salamat. Salamat sa Diyos. Yan ang Lord. Salamat. Ako'y pinalaya mo sa aming nakaraan. Salamat. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Salamat. Tinanggap ko ako kahit masama ako. Ibibigay ko. Mamahalin. Pangako ko yan. Kaya lang habang tumatagal, nahahati na. At kapamilya ako, nahahati na. Hanggang sa bandang huli, mas minahal ko lang pamilya ko kasi. At habang minimeditate ko ito kanina, pilit sa pahayag, naway hindi para lang sa akin. Ang tindi ng salita ng Diyos na dumating sa akin. Talagang naano. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin. Hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig ko. Sa 6 po, kaya mo ba sa Luis? Sa 5? Sa 5, dagdagan mo? Dagdagan mo sa verse 5. Ang sulat na ito ay sulat ng Panginoon Yesus sa mga taga-Efeso, sa iglesia ng Efeso. Nung panahon na sinabi ko ng Diyos, nagpakita through vision ng Panginoon Yesus kay John sa island of Patmos. Sinulat niya kung ano magaganap sa mga huling araw, yung pagdating ng Messiah, yung paghukom, sinulat niya. At meron din siyang mensahe sa 7 iglesia ng panahon. At ito ang mensahe niya sa mga taga-Efeso. Oo, alam ko. Naghihirap ka ng tiis para sa akin. Ginagawa mo ang tungkol. Pero, hindi mo na ako kahartulan. Natamaan ako dito. Ang iglesia ng Efeso ay naglilingkod sila, nagtitiis sa hirap, pero wala na yung hirap. Ginagawa na namin ng parang routine sa kanilang buhay.
obligasyon. At maraming Kristiyan ngayon, na kaya natin nakikita sa Catholic Lord, ay obligasyon na niya. Ang hinahanap ng Panginoon Jesus ay ibalik yung unang pag-ibig natin kay Jesus. Paano ibalik? Alalahanin mo ng una. Sino ka ba tayo? Sino ba ako? Lord, patawad. Dati magulo ang buhay. Kanina umaga, kung narinig ko sa kabila, kinakanta ko na yung salamat sa iyo. Patawad po ang Lord. Magulo ang buhay natin, hindi maayos pamilya natin, pero tinatawag natin, binigyan niya lahat. Ano ba yung pinakamait namin binigyan natin sa atin? Si Jesus. Amen. Si Jesus. Para tayo makakalaya. Bago man natin ibigin ang Diyos, iniibig na tayo. Amen. At ang gusto niya, ang hinahanap niya sa atin mga kapatid ngayong umaga, ang ibig. Para masunod natin ang tungkulin natin sa kanya. Tayo tumayo? Tayo kakanta?